May isa kaming Filipino ngayon dito na nakasama. So, nag-runaway daw siya dun sa amo niya. So, ngayon ihatid namin siya sa Philippine Consulate kasi wala kami iba matutulong sa kanya kundi yun lang. Pero, ano po yung name niyo po? Maylin Alcaraz. Miss Maylin, so, ilang taon na po kayo dito sa UAE? Magtatatlong buwan pa lang. Magtatatlong buwan pa lang po. So, galing po talaga kayo ng Pilipinas Pilipinas? talaga ako galing. Kasi sabi sa Pilipinas, pagdating ko daw dito, ayos daw yung pupuntahan namin. Naman pala hindi. Hindi okay pala siya nung inanap po kayo dito. So, ano po yung ginagawa sa inyo ng amo nyo? Hindi, ngayon kinuha ko ng amo, magiging amo ko dapat ngayon. Opo. Kaso nung kinuha nila ako sa agency, ang sabi nila sa akin, isa lang daw ang aalagaan ko. Opo. Tapos nung nakasakay na ako kanina ng sasakyan, sabi, 5 daw ang anak niya. Okay. Isang 9 na buwan, 3 taon, at saka 6, at saka 12. Baka Ako daw- mamaya madami po kayo doon katulong, hindi lang po kayo. Wala, ako lang Pinay. Meron 3, kaso yung ano lang yun, nagluluto. Ngayon, So it means hindi pa po pala kayo nag-i-start ng hindi ano. hindi pa. Umalis na kayo. Oo, nagsabi na ako na magpapabalik dapat ako sa agency. Opo. Ngayon ang inisip ko, magiging dilubyo na naman yung buhay ko sa loob ng agent ko sa bahay. Ano pa ba yung ginagawa sa inyo sa bahay? Paano? Wala, Bakit kakulong lang kami, hindi kami makalabas. Opo. Daig pa namin preso, walang bintana. Ay talaga po. Wala. Ilan po kayo sa isang kwarto? Ang dami namin, siguro yung mga itim nasa 15. Tapos kaming Pinay na nandun nasa 6. So Filipina din po yung mga nagbabantay po doon, ganun? Ethiopia, ibang Okay po. lahi. So paano po kayo tumakas ngayon doon sa Ngayon, amo nyo? Yung kumuha sa akin is natutulog. Okay. Ngayon iniwan lang ako doon sa labas, nakabukas lang yung gate. Sabi nung amo ko, hintayin daw yung driver na darating galing agency. Opo. Hindi ko na nahintay, nagpatulong na ako kahit tumatakbo ko sa kalsada, tinulungan ako ng mga gumagawa sa labas. Pinatid nila ako sa police station. Okay po. Ngayon sabi ng police station, mapunta raw ako nga dyan sa may Mori. Diyan daw ako paano sila ng taxi. Napakahirap ng sitwasyon namin dyan sa ano na yan. Hindi namin lubos akalain na may ganun din kapwa Pilipino pala na hindi rin kayang tumulong sa kapwa nila Pilipino. Opo. Naiintindihan pa baka mamaya may mga problema din po sila. So, ang ano po niyan is kami po, ito lang matutulong talaga namin Kaya nga, ihatid kayo buti nga dito. meron akong, hindi naman sinasabi kong lahat, no sir. Opo, opo. Hindi naman lahat pare-parehas. Meron pa rin mabubuting kagaya natin. Meron naman din na sa pera lang nakatingin. Opo. So sana maging okay po yung lahat ng Ang hirap ng documents sitwasyon nyo. namin. Meron pa nga dun 4, 5 na gusto nga rin umalis. Hindi nila magawa kasi nakakandado sila sa bahay. Nakakandado po talaga. Oo. Ang inaalala nga namin kung sakaling magkasunog dun o magkaroon ng wala kang lalabasan. Mamamatay talaga lahat. Mamatay ka talaga. Pero napapakain naman po kayo doon. Ang pinakakain sa amin, maliit na manok lang, 1 piraso, gusto hanggang kinabukasan pa yun. Oo, totoo, hindi ako nagsisinungaling. So parang mga hayop naman pala yung. Oo. Saan po kayo sa Pilipinas? Sa Bulacan po. Paano po kayo na-hire dyan? Meron akong kaibigan na nag-ano sa akin, tapos ang agency diyan sa may malapit sa Malate, Peran Agency. Okay. Yun ang nag-ano sa amin, kesyo sabi daw pag nagpunta kami dito, maganda daw accommodation namin, maano daw yung agency namin, pag gusto mo magpabalik, ganyan, po pwede, ganyan. Kung ano magaganda. Pagdating namin sa accommodation, wala kaming kahit ano. Wala kaming higaan, wala kaming unan. Tapos sama-sama kami doon sa isang higaan, hindi kami makaunat. Lahat ganun na nangyari sa amin. Kaya yung 4 doon, ewan ko kung ano. May binayaran pa ba kayo papunta dyan? Gumastos kami nung medical namin sa Pilipinas. Tapos sabi naman dito, nagbayad daw sila ng malaki sa Pilipinas. Pero kayo po wala po kayong ginastos din sa Pilipinas? Yung medical lang. Tsaka yung pamasahe ko paluwas-luwas. Tapos magkano po ang ano nyo po? Sweldo nyo naman po? Ang sahod daw namin dito 1.7 pag walang day off. Pag may day off daw 1.6. Okay po. So madami po kayong galing sa Pilipinas po niya. Oo. Kaya
Kaya nga yung iba nagsisisi, hindi nila alam na ganito pala magiging sitwasyon kasi nadala nga sa salita na ganun. So, ang hirap po pala ng buhay talaga ng ganyan. Pag hindi nyo alam sa wala, may kaibigan kayo naman po dito, sabi nyo, no? Diyan siya nagtatrabaho sa ano ang amo niya, Pinay din, tiga sa kanila rin. Aba. Kaso hindi nga niya ako mapuntahan gawa daw ng may trabaho siya. Ano po ang plano nyo niya? Ano po ang gusto nyo mangyari sa inyo? Gusto ko nga po sanang, kasi may anak ako na 3 taon. Opo. Single mom ako. Gusto ko magtrabaho, kaya nga ako nandito. Eh kaso ganito naman naging sitwasyon. Eh ano po ang gusto nyo mangyari niyan? Gusto ko So, sana magtrabaho. umuwi ng Pinas. Gusto ko magtuloy ng trabaho, kaso ang hirap naman magtrabaho nung wala kang papel. Ayoko naman ng ganun. Opo, Gusto may. ko rin na matulungan yung anak ko. Totoo naman po. So, sana po si Philippine Consulate, sabihin nyo po sa kanila agad yung inyong concern para po matulungan nila kayo, inshallah. Kasi actually first time ko din naka-encounter ng tumakas na tadbi na ano. Yung talagang ganito Kasi ang naano ko dati, tumakas naman siya. Pero, meron pala ako na-encounter, tumakas siya pero pinagbayad siya. Nagbayad siya ng 5,000 para i-cancel siya pa as naging okay yung papel niya. Ganun po yung ano. So, depende yan sa magiging agreement nyo ng agency or amo nyo. Kasi totoo naman po na gumastos sila papunta dito. Syempre, ticket pa lang and Wala everything. naman, sir, wala naman kaming totaling amo pa eh. Nung nagpunta kami rito eh. Kaso, wala pa po kayo amo. So, ang visa nyo is under Tadbir pa. O, under lang, ang ginagawa pala nila, ang nangyayari pala, ang ginagawa nilang magiging employer mo sa visa mo is yung mismong agent mo, pangalan niya, siya ang gumastos. Ganun po ang nangyari. Oo. Kaya pagdating dito ka palang nila hahanapan ng magiging amo mo. Opo. So, pero kung ganyan po ang nangyari, ibig sabihin, gumastos talaga po yung yung agent. So, si agent po ang makikipag-settle kayo kung magkano ang babayaran, ganyan po yung mangyayari niyan para pumayos. Kasi ngayon, Paano naman ako makakapagbayad, sir, kung ganito naman ang sistema namin? pero paano naman po yung nyo, yung passport nyo? Yun nga po hindi nga po nila binibigyan na, 'di ba dapat na yun na kailangan hawak ng yung passport nila. Sa ganyang po, kadalasan hindi talaga nila pinapahawak po yung passport. So, magugulat yung amo nyo dun sa Sharjah. Pagising, wala na siya. Alam po ba ng amo nyo na aalis na kayo? Oo, hinintay ko nga lang yung driver na susundo sa akin pagbalik ng agency. Oh, nung tumakas naman po kayo, may mahabol po ba sa inyo? Wala na? Wala naman. So magugulat na lang sila, wala na kayo po. Saan mo ba? Pilipina po yung agent? Ethiopia nga. Ah, Yun yung nagkukulong sa amin. ako po, ang hirap nun. Pas Pilipina, nagdala po sa inyo dito. Marami na rin tumakas doon. Marami na rin po Marami na. tumakas. Kasi nga nahirapan sa sitwasyon doon. Hindi lang ako. Marami nang tumakas. Nandito pa sila hanggang ngayon. Ewan ko lang kung ano. Gusto ko pang magtrabaho. Kaso saan naman ako mag-ano. Wala naman ako. Kaya, Ng mga tulong ko. Okay na mga tulong ko. Basta magiging maganda yung magiging amo mo. kasi dapat inirerespeto din nila yung sila, no, na parang pag Hindi dapat po naka-specify sa contract kung ano talaga Yun nga po, trabaho. inaano namin. Tsaka dapat bago sila kumuha ng employer, tinatanong muna nila kung ano yung pwede na anong trabaho namin doon, kung totoo ba na ganito. Hindi eh. Pagdating pa lang namin sa bahay, doon pa lang namin malalaman lahat. Opo, kasi ang goal nila is ibenta talaga kayo. No, yun lang yung goal naman nila talaga. Kasi gumasa sila, kailangan kumbaga i-dispose agad yung mga tao. Lalo na madami binata kayo dun, no? Madami kayo sa accommodation. So,
Masakit Madami pa naman tumakas. yung anak ko ngayon, kailangan ko sana magtrabaho. Paano ako makapagtrabaho sa ganitong sistema? Dito po si Consulate matutulungan po 3 months na po kayo dito? Opo. Noong 3 months na yun, sumasahod po kayo? Hindi. Nung una, nagkaroon ako ng unang amo. Apo, Yun ano naman, nangyari po sa una Sa amo unang niyo? amo naman, yung kasama ko naman katulong, hindi naman ayos, Ethiopia rin. Apo. Lahat ng nagagawa niyang maliit, pati yung pag nababasag na gamit, sa akin ibinibintang. Apo. Natiis ko ng 2 buwan. Nung huli, hindi ko na kinaya. Kasi nagsusumbong pa siya na kesyo daw yung mga lagayan ng ulam, ako daw nakabasag, may mga lamat. Sinusumbong niya doon sa amo namin. Kaya sabi ko doon sa amo namin, ibalik niyo na lang ako ng agency kaysa ganito. Pagtiis ako ng ganito. Binalik po kayo. Ibinalik naman ako. Kaya ngayon, nandyan ako. Mga ilang weeks lang ako dyan. Ilang linggo pa lang ako doon, ilang araw. Yun nga, may mano na sa akin. Ito nga yung inalisan ko. Sabi nila, 1 lang daw ang anak, 9 na buwan. Apo. Doon nakasakay na ako ng sasakyan, yun pala 5 pala anak niya. Bonso yung 9 na buwan. Ano po? Ang hirap po. Wala din ako masabi kasi po kung makakatulong po kasi bago pa lang kayo, ang kailangan nyo is si Consulate. Bakit? At sisisihin ni Consulate si agency. Ibaban nila ngayon sa agency. Hindi sila makakuha ngayon ng tao sa Pilipinas. Sabihin niyo po lahat ng Sabihin nyo details. muna lahat ng details. Kailangan muna magreklamo kayo doon para matulungan nila kayo. Kasi gagawa at gagawa ng paraan si agency para maayos ang papel nyo at hindi sila maban. Dahil pag naban sila, mas madaming JO, mas madaming kung ano-ano pong hindi nila pwedeng i-process. So, si Consulate po ang susi muna para maano kayo. So, kung hindi nyo po gagawin nyo, wala po kayong ano. It's either kung aayusin nyo yan, ang unang gagawin nyo, makapag-settlement kayo dun sa amo nyo or dun sa agent nyo. So, pagbabayarin kayo nyo mga 5 to 10,000 dirhams. So, sabi nyo nga po, wala pa kayo. So, mahirap po yun. Hindi po kayo makakagalaw agad ng basta-basta. Well, hindi pa naman siya nagbayad doon sa agency. Totally wala pa akong hawak. Kahit hindi po, yung ticket, yung JO, may mga bayad po kasi yun eh. Ticket, JO, Yung pagpunta nyo visa po dito. yung pagpunta nyo po Paano mismo po yun dito. sa kung hindi ko mabayad? Yun po. Kaya kakasuhan na lang kayo. Kaya ang una nyong gagawin is dito kay Consulate, kailangan nyo pong pumunta dyan para magano po kayo. Matulungan po muna nila kayo kasi ang pupuruan yan is si agency. Yan po dapat yung ano nyo. Gawin nyo po muna. Kasi kahit kami din po, kahit ano po namin kayo, wala din naman kami mapatutuluyan, wala din po kami kasi ang dami din po namin dun sa bahay. Hindi po. Tsaka against din po sa law yun na kami ng... O magkup-kup kami ng runaway kasi pati po kami madadamay po dun, pwede kaming mahuli din. Ang best dito po kayo sa Consulate, at least may tutulungan naman yata sila doon. Matutulungan sila. Lahat ng runaway nasa Consulate daw. Sabi nung pas dito kasi may mga food, may mga nagbibigay ng mga donations. Marami po dito. Truck nga daw po yung mga binibigay dito, sabi sa akin ng tao doon. So dito pare-pareho. Ano po yung more? Mori po is labor. Labor po siya. Bakit sabi nila doon daw lumapit? Ano po ba? Ang labor kasi pwede mong i-labor yung una-una kasi wala ka pang employer, sabi mo. So kung wala ka pang employer, sino ang i-labor mo? 'Di ba? Parang kung naka-under ka visa dun sa agency, si agency ang i-labor mo, or else but to do that, kailangan mo naman yung details naman din ng ng company. Alam mo ba yung pangalan, sino yung number, so lahat dapat alam mo yung details nun bago ka mag-labor, as magbabayad ka din dun. So every movement dun may bayad din sa more. Kaya po dito dapat Kaya eto lang yung mga namin po kay Consulate. So maraming tao dito. I think pare-pareho kayo ng
sitwasyon. So, magkakaroon kayo ng kung paano sila nabubuhay doon or what. Hindi ko din po alam actually. First time ko magdadala Ano yan, din dito. sir? Mga papauwiin, ganyan. Hindi din po sila agad-agad nagpapauwi. Kasi hindi din kayo mapapauwi kung may case kayo. Ano po yata, isi-settle muna yung ano nyo, yung dispute nyo ng ano. Hindi na po pwede magtrabaho rito. Legally speaking, hindi po pwede. Pero, it's up to you po paano po kayo. Kasi hindi ko din alam kung paano nabubuhay yung mga tao na yung mga nandun. Kasi hindi po kami pwedeng mag-advise din na parang pwede, ganyan-ganyan. Minsan nagiging normal, parang sa ibang bansa, mga walang papel, nagtatrabaho, kaso pag nahuli, papauwiin po. Ilan taon na po kayo? 30? 39 po. Tapos, isang anak nyo pa lang po? May asawa po kayo sa Pinas? O nga pala, single parent na po pala sabi nyo kanina. Saan po kayo sa Bulacan? Sa Ubando. Di ba sa Ubando yung sumasayaw po Oo, pag para magkaanak po? malapit po sa- Malapit po kayo. Ano naman po ang trabaho nyo sa Pilipinas? Dati akong may sa ulo, charcoal. May uling. Talagang kuhan po kayo gumagawa mismo na uling. Magkano po ang kita nun? Sakto lang sa pagkain. Talagang medyo mahirap din po pala ang buhay po din sa Pilipinas din, no? Gaya niyan, iniisip ko ngayon pag natenga ako. Gaya niya, mag-aano ko dyan. Sino nag-aalaga po sa anak nyo? Pinsan ko lang. Naku, ang hirap na iniwan niya yung anak niya. Pagkatapos pinsan, syempre, yung patience nun, kailangan. Gaya nga niyan, nandito ako, ganyan sitwasyon. Tapos may sakit pa anak ko ngayon eh. Hindi ko nga rin alam magiging sitwasyon. Hindi rin ako makapagtrabaho. At mahirap magpadala ng pera pag wala din papel na. Kasi uutos-utusan mo lang din po yung ibang tao. Na-medical na po kayo pagdating nyo dito? Nung unang amo ko, minedical ako. May Emirates ID na po kayo? Wala, sabi nila hindi pa raw lumalabas. Yun ang sabi nila. Dapat mayroon na yun. Kasi 3 months na yun. Mabilis lang yun. Hindi kahit 2 months siya dun, 1 month lang naman pag okay Sabi na nila yun. hindi pa raw lumalabas. Yun ang Kasi sabi. within 2 months, entry permit lang yung 2 months. Syempre. May copy po kayo ng mga documents nyo kasi kukunin yan sa consulate. Wala akong mga Passport copy, yung Passport documents ng Passport ko bago kayo nasa- pumunta dito. passport ko nasa cellphone ko pero yung mga papeles ko nandito sa kanila sa agency hindi namin. Yung contract po na pinirmahan nyo. nung pumunta Meron kayo naman dito. po kayong cellphone na dala po dyan ngayon. Nadala nyo naman po. Sabagay. Kaso nga lang wala akong number, wala akong number. And si Consulate po, inshallah matulungan po sana kayo. Saan po yung agent? Yung unang pagdating nyo po dito, anong agency yung pinagdalan sa inyo? Dito, Oo. dyan sa may Al Riyada domestic worker, dyan sa may Ajman. Sa may Ajman po. Ano po yung may-ari nun? Yung unang pinuntahan nyo? Utopia or ano? Ano sila eh? Ano daw sila may-ari dyan? 3 yata. Para magkakasosyo sila dyan. Filipino po yung kumuha sa inyo? Pilipino yung kumuha sa amin sa Pilipinas. Yun daw sabi nila agent namin. Opo, kilala nyo Pagdating naman po dito, siya. Oo, Lisel. Pagdating dito. Ngayon, nagulat kami. Nung pagdating namin ng airport ng Dubai, ibang lahi na ang kumuha sa amin. Iniwan niya kami doon. Kukunin na yung passport niya doon. Kinuha na yung passport namin sa kanya. Tapos pagdating namin ng accommodation, yun na naging sitwasyon namin. Hindi namin alam na ganun pala ang sitwasyon doon. Na nakakulong ka, hindi binubuksan yung pinto, walang bintana. Masikip po talaga. Talagang as in, ito video sir, no? Meron akong video. Marami kami talaga. Maiksi nga lang tong video to, pero makikita nyo kung
Wala kami higaan niya, nasa sahig lang kami. Yan, Ay, ang dami nga niya. Iba't ibang lahi pa. yan. E de iba pa mababaho pa dito. Ilan ang CR nyo? Isa At yung lang. tugtog nyo po, kakaiba yung... Yan eh. Isa lang ang Sa CR guys, look. namin. Ang hirap ng buhay nila ate dito. Basta lang po yung CR. Isa Eh lang paano CR. yun? Ang hirap. Oo, sobrang hirap talaga. Tapos ang CR namin, ang dumi. Dahil nga yung mga kasama namin, kahit lilisin namin, ganun pa rin. Oo, kasi ibang lahi. Pag mahirap din pag... So hindi kayo nagluluto, pinagluluto kayo, binibigyan na lang kayo, ganun po. Pinagluluto kami sa taas. Apa. Binibigyan kami isang manok na maliit lang. Grabe. Eh minsan hindi na kami nagluluto. Kasi nga, pag nagluto ka sa taas, gagawin ka rin nilang ano, di ba may katulong sila. Aba. Ikaw rin paglilinisin lahat. Ay, ganun. Pero sumweldo na po kayo dati. Sinweldo Oo, naman kayo, nandun dalawang... ako sa una kong amo na ipadala ko nga sa anak ko. Opo. Sa pamilya ko kasi nga tatay ko rin may sakit. Hinahati-hati ko. Hindi po kayo nagtitira para sa inyo. Nung nagtira ako noon bago ako pumunta dito sa agency, nagamit ko nga kasi nga hindi nga sila nag-aano ng gamit, yung mga pan-shampoo, yung mga sabon. Provide nga namin lahat. Ah, provided nyo lahat po. Kainitan pa naman po ngayon. Paano kaya ito? Hirap. Mahirap po talaga yung ganyan, pero inshallah po sana maging okay. Nung pumunta po kayo dito, may escort kayo or wala? Nung Wala. pagbaba nyo, iba po yung sumundo sa inyo. Oo. Hindi. Ang sumundo sa amin, Pinay, si Ma'am Lisel. Tapos pagdating doon, may dumating na maitim na lalaki, kinuha na kami. Tapos yun, dinala na kami doon sa ano, accommodation. Hmm. Parang dinistribute lang kayo doon. Oo. Kinuha kayo ni Lisel, tapos ano, dinistribute lang kayo. Oo. Here. Pachata dito ako. Sir, pasensya na kayo. Hindi, Nakakaalam okay lang po, okay lang po. At least dito po kayo sa consulate, maging okay po kayo. Traffic lang po siya. Traffic lang. Ang hirap naman ng buhay. Kaya nga po pumunta dito sa Dubai Para maging- magtrabaho. para makasuporta, maging okay ang buhay, pero mas naging worst pa. Kayo po. Sige. Hindi po. Kayo, sir. Ihingi lang. Kalahati. Oh. Nagutom ako. Nagutom pa rin ah. Eh sige po, kuha po kayo. Oh. Ito po, oh. Kunin na po. Ang dry kasi, oh. Yung paligid. First time ko na ano na oo na ganito ko traffic dito. Lagi ako dito pero Hindi naman ganito. makabaha pa. Ewan ko. Pero, Okay na. Thank you. Sige, lagyan mo na dyan sa side. Pero kung isa lang po talaga anak nun, okay kayo dun. Oo, susunggaban ko na kasi kaya ko naman pagsabayin ng trabaho sa bahay at bata kasi kung matutulog lang naman kung 9 na buwan lang. Okay lang. Kaya nga ako sumama eh. Kaya nga ako pumayag, nag-agree sa kanila kasi ang sabi nila isa lang, 9 na buwan. sino po nagsabi sa inyo na marami kayong alagaan?
Yung mismong ano, pagdating sa sasakyan, nasa biyahe na kami, tsaka niya sinabi sa akin. Yung totoo. Nalima yung baby niya. Oo, 5 daw anak niya. Baka naman po sinabi niya lang, tas marami naman kayo doon sa bahay or ano. At least tinry niyo munang Totoong ano. Yung isang tigaluto nga doon, hiniram lang yata niya yun. Yun ang sabi niya sa akin kanina eh. Hiniram po. Oo, hiniram lang yata niya sa nanay niya o ano. Walang paliko dito, no? Ito mo, ang ganda ng traffic. Oo, yun yung traffic na to. Where are we? Sa kabila din. Tapos po, nung sinabi ni amo nyo na ano, na ganun yung alaga nyo, ano sabi nyo, hindi nyo tatanggapin yung trabaho? Oo, nagpaalam na ako. Sabi niya okay daw. Hintayin ko daw yung driver. Dito yung pwede tayo. Ayaw nyo nang bumalik dun sa agency kasi kukulong lang kayo. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Ang gagawin nyo po, hihingi kayo ng tulong sa consulate kung mababawi yung mga papers nyo or mabibigyan kayo ng magandang amo ng agency para makapag-continuous ng work. Hindi na ako babalik sa agency mo. Ang problema po kasi na nakabisa kayo sa kanila and mahal po magpa-cancel dito. Yan din po yung hindi alam ng madami. Yung pagpunta nyo po dito is malaki na po yung ginagastos ng mga Employer. yung nag-aasikaso ng papers nyo. So, Kasi sabi nila, ang sabi nung narinig ko lang kahapon, yung isang kasama ko kasi overstay na daw siya rito. Opo. Yun ang Ah, chef, sabi sa mali kanya. pala ako. Gasoline pala to. Overstay na daw. Opo. So hindi din nila pinarasas yung mga overstay fine. ng mga papers. Yun ang sabi nung agent kahapon. Kaya nagtataka yung isang Pinoy, bakit ako mag-overstay dito? Pero nag-biomedical kayo, tapos nag-biometrics kayo, di ba? Meron na po kayo ng residence na lang. So yun na lang po yung mapiplead nyo na tulungan kayo na magkaroon ng magandang amo. Oo, in case na babalik siya, kaso hindi na nga daw siya babalik kasi ako baka feeling ko pag bumalik siya mas lalo siyang papahirapan ngayon kasi umalis siya. Alam ko ang ano ng itim. Mahirap na. Di bali magtaga ako. Kung gusto nila, pauwi na lang ako ng Pilipinas. Kung hindi naman nila ako makaano. Pwede po kayong umuwi ng Pinas, kaya lang ban na po kayo dito, mag-outpass kayo. Wala naman ako magagawa, ma'am. Anong gagawin ko? Kasi habang wala pa kayong case as of now, no? Dapat na gano'n sila kasi pag may case. Tumulong po kayo dito na magpa-settle ng situation mo. Ito po ang Philippine Consulate. Ayan po. Knock lang po kayo dyan sa door. Migrant office worker po. Madami Ito. pong tao dyan. Ayan, tutulungan po kayo Opo. dyan. Sige po. Ay, bigyan ko na lang po kayo ng 100. Saan kaya ako, sir? Opo. Bibigyan ko Ay, lang po. hindi na. Hindi, okay lang po, okay lang po. Wag na, Tulong ko na lang po sa inyo. Sige lang po, wala problema. Paghatid mo sa akin, Sige sir, po, malaki to. kunin nyo na po to. Kunin nyo na po to. Tulong ko na lang din po sa inyo. Okay Sige na, po. eh, Hindi. tulong na itong paghatid mo sa akin, Okay na sir. po to. Wag po kayo
minsan lang po kami ano din. Sige po, kunin nyo na po. At least inano nyo din po kasi doon. Yung ano nyo na lang po sa likod. Salamat, Sige sir, po. tatanggapin. Opo, tanggapin nyo na po. Okay lang po. Salamat. Thank you po. Kunin nyo na po yung gamit sa likod po. Sige po. Mag-ingat po kayo ha. Sige po. God bless po. Sige po. Thank you po. Bye-bye po. So guys, natin na namin si ate dito sa Philippine Consulate. So sana matulungan siya doon at pagbuksan. So hindi ko alam yung gagawin sa Kasi nag-aayos tayo. Pero syempre, yung parang biglaang ganyan, ang hirap pala nung sitwasyon nila. Kasi hindi naman din natin pwede patuloy agad sa bahay. kailangan first hand sa proper na authorities na Authority lumapit. talaga. So sana maging okay siya. Sige guys, bye. Kaya nga, so bakit dahil nalaman lang niya, what if yung sinasabi ko baka madami naman dong katulong. Parang tinakot lang siya ng amo niya na, "Uy, marami kong anak." Oo, Ay, baka alam naman. kakayanin mo. So, yun din. So, hindi tayo makapagbigay agad kasi ng advice din na gano'n. Especially first time ko talaga yung parang on hand na parang, okay. Parang ano ikaw, ano ang dapat mong gawin pag gano'n? Ano? Ayan, dadaling ko din dyan. Kasi, Yun talaga yung best eh. wala eh. Wala ka ring rights na magmarunong eh. Kaya nga, wait. Ay. Oo. Wala eh. Kasi ano gagawin natin? Hindi ako mapagsalta ng ano kanina. Kasi pa nagsalta talaga ako parang, syempre, Baka pag ano pa ganyan siya. kasi, pa ang gusto mo talagang gawin, iuwi mo. Parang ganun kukupin, pero mahirap. Mahirap po talaga kasi yun nga, case to case basis dapat si consulate ang mamoblema sa kanila kasi dinala sila dito eh. Tapos managot yung mga dapat managot kung sinong nagdala, yan si Lisel. Nagbibenta yan ng tao for sure. Oo, binibenta niya talaga yung tao pag ganun. Baka si Bolang pa yan. Ano? Si Bolang. What's bolang? Yung yung sikat sa TikTok. Yun yung kumukuha ng mga katulong, mga tadbira. Ay, ganun. Eh, di nakaka-receive siya ng mga negative. Di ako binabacklash siya kanya. Ano ang sinasabi? Ayun. Sasakit ang ulo niya dun. So, inshallah, maging okay din naman sila. Lalo na si ate, nakakaawa. Ang hirap ng buhay niya dun sa Pilipinas. Pagkatapos pupunta siya dito, mas mahirap ulit. Mawawalan pa siya ng papel, yung anak niya. Siyempre, anak mo ilalagay mo dun sa ano, pagkatapos sa pinsan. Siyempre si pinsan, ano kaya ang trabaho ni pinsan? Baka mamaya past 3 years old. Ano? Oh my God, why so traffic? Hindi, maraming blessing yan kasi tumulong ka. At nataihan tayo ng ibon. Ibon. Nataihan Yan ng na, ibon to yan na this. yung magiging line natin. Mga mga may cases. Dahil nataihan tayo ng ibon. So di ba nag-ano pa lang tayo kanina kung paano tayo tutulong pagkatapos biglang. At least nakatulong tayo papunta Oo, sa alam mo. consulate at hindi na siya mag-ano. Kasi kawawa. Dinala mo siya sa proper na authority. Kasi yun naman talaga yung first ano, syempre agency nagdala. Kaya nga may agency, para sila agency yung mag-handle nun. At dahil nangyari na yun, pag-pray na lang natin si ate. Pero matapang siya, tumakas siya, ang galing niya. Gagi, hinangaan mo pa. Kaso hindi, dapat nga hinarap muna niya yung ano, nagkatulong. Matapang. Kinukulong nga po sila eh. Doon, kaso dinala na siya sa amo. Mm-mm. Kung ako, nag-try muna siya dun sa amo. Malay mo, mabait pala yung mga bata. Malay mo, syempre, madami ano. Kasi parang sinabi lang na 5 o parang, syempre, pwede ka na magsabi, sir, sorry, we agreed only 1, but this is 5, so I cannot work like this. So, syempre, kailangan mo na kunin yung feedback or ano. Pero yung hindi ka pa naman nakapag-work. Tapos umayaw na siya. Yun din yung parang
Ano po yan eh, yung na-influensyahan na ng mga tao. Oo, kasi yung ano tawag dito, environment niya is lahat is tumatakas na. Toxic na. Oo, so lahat din ang gagawin, tatakas na rin yung iba, di ba? Pag nahirapan. Grabe. So bukas agahan na lang natin yung punta dyan. Takot din ako kanina. Bakit? Kasi tumakas siya. Baka kupkupin mo. Yun ang Yun nasa isip mo. Tinitingnan, kaya katahimik kayo. Hindi ko kaya kasi wala ding space sa bahay ngayon, puno ko na. Sabi ko, ano? Kasi sa kapag punta ko doon, mahihirapan. Hindi naman sa ano, pero magiging burden natin. Totoo naman, pero yun talaga yung maano doon. Kasi syempre asya ng tulong, hindi ko naman alam anong tulong, which is dadali mo rin sa consulate. So better sa consulate talaga muna. Hindi, mahirap yung ganun, lalo na sa ibang bansa. Okay lang sana kung walang makain, walang pera, okay yung papel, pero pag walang papel kasi dun ka mahirapan na. Pwede natin tulungan na gano'n, pwede natin bigyan ng kung ano-ano, pero pag ganyan na yun. Takas. Kasi Ayun yung ano dun eh, hindi niya muna tinry yung sa bago niyang employer. Ihahatid siya, tumakas na siya. hi life. Sige na yan, manabas na guys, sana maging okay ang lahat. And guys, sabihin nyo sa amin kung ano ba yung dapat namin gawin kay ate, at kung tama lang ba yung ginawa namin na dinala namin siya sa consulate, or dapat dinala ba namin siya sa agency, or dapat dinala namin siya sa police station. So comment down below. So I think madami nakakaalam kung ano yung dapat gawin, so tulungan natin si ate kung paano ba ang gagawin niya. So kinonfirm ko dun sa consulate, sa guard, kung pinapasok naman daw siya at tutulungan siya. Okay, so okay ka ba doon ate? Okay na yun. So let's go. Thank you.